Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang mga mahalagang pangyayari sa crypto dito po sa mundo ng crypto ngayong araw na ito. Yan, dito po kasi sa mundo ng cryptocurrency ay mabilis ang takbo ng balita at bawat kaganapan ay may potensyal na epekto sa ating investments. Kaya naman, ating pag-uusapan ang ilan po sa mga pinakamainit na balita dito sa crypto ngayon. Kabilang na po ang desisyon ng US Senate tungkol po sa IRS DeFi Broker Rule, ang biglaang pagdilis ng Jelly token sa Hyperliquid at ang kontrobersyal na poly market bet sa mineral deal ng US at saka Ukraine. At ayan, bago po tayo magpatuloy, pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, umpisan po natin sa pinakaunang malaking kaganapan dito sa mundo ng crypto. At yan po ang epekto ng pagbawi ng US Senate sa IRS DeFi Broker Rule. Yan, nitong March 26 ay bumuto po ang US Senate para tanggalin ang isang regulasyon mula sa panahon ni dating Pangulong Biden na naglalayong ipag-utos sa mga DeFi o decentralized finance platforms na magsubmit ng ulat sa Internal Revenue Service or IRS ukol sa kanilang kita mula sa crypto transactions. Ang resolusyong ito ay ngayon, ang resolusyong ito ay nasa kamay na ni Pangulong Donald Trump na inaasahang susuporta sa pagtanggal nito. Ang panukalang batas na ito ay naglalayong gawing mas mahigpit ang regulasyon sa mga DeFi platforms sa pamamagitan po ng pagpapataw ng reporting requirements sa karaniwang inilalaan para sa mga centralized exchanges tulad po ng Binance at saka Coinbase. Ngunit ayon po sa mga kritiko, maaring maging hadlang ito sa crypto innovations at lumikha ng matinding abala para sa mga developers at saka users ng DeFi platforms. Ayan, sa kabilang banda, ang mga sumusuporta po sa regulasyong ito ay nangangamba na ang pagbawi nito ay maaring lumikha ng loophole para sa tax evasion. Ano man ang magiging resulta, siguradong makakaapekto po ito sa global crypto landscape. Kaya yan, lalo na po sa atin na mahilig makilahok sa mga DeFi trading. Ayan. Dito naman po tayo sa malaking kaganapan ngayon dito sa mundo ng crypto, kung saan ay ito naman po ang hype tungkol sa Hyperliquid, yan, at ang Jelly token. Yan, kung saan ay inalis po ng Hyperliquid ang Jelly token sa kanilang perpetual futures. Ayan, ang Hyperliquid ay isa po itong kilalang decentralized exchange kung saan ay bigla po nilang tinanggal ang Jelly token perpetual futures matapos pong matukoy ang isang suspicious market activity. Ayan, ayon po sa kanilang pahayag ay isang trader ang nagbukas ng napakalaking short position na nagkakahalaga po ng $6 million. At pagkatapos ay sinadyang pataasin ang presyo ng Jelly token sa on-chain market na siyang nagresulta sa isang self-liquidation. Kung hindi ito naagapan ng Hyperliquid, maaring nagkaroon po ng malaking pagkalugi na posibleng umabot sa $150 million. Ayan, bilang tugon ay inannounce po ng Hyper Foundation na i-reimburse po nila ang karamihan sa mga naapektuhang users maliban po sa mga wallet addresses na flag bilang bahagi ng kahina-hinalang aktibidad. Gayunpaman, ang insidenteng ito ay nagdulot ng mas maraming katanungan tungkol sa centralized control ng Hyperliquid sa kanilang decentralized platform. Ayon po kay Gray Chen, siya po ang CEO ng Bitget, maaring maging FTX 2.0 ang Hyperliquid kung hindi po nila maipapakita ang tamang transparency at saka decentralization. Para sa mga Pinoy, ang insidenteng ito ay isang paalala na dapat lagi po tayong magsagawa ng ating due diligence bago po tayo mag-invest sa anumang crypto exchange or token. Ayan. Ang pangatlo naman na malaking kaganapan ngayon dito sa mundo ng crypto ay ang kontrobersiya sa $7 million poly market bet tungkol po sa US Ukraine mineral debt. Ayan. Isa pong malaking iskandalo ang sumiklab sa poly market
ang pinakamalaking decentralized prediction market matapos matuklasan na ang isang whale o isang mayamang investor ay gumamit ng malaking voting power para baguhin ang resulta ng isang political bet. Ang nasabing betting market ay nagtatanong kung tatanggapin ba ni Pangulong Donald Trump ang isang rare earth mineral deal kasama ang Ukraine bago matapos ang buwan ng April. Sa kabila ng kawalan ng ebidensya na may ganitong kasunduan, ang market ay isinara na may sagot na yes. At nagdulot po ito ng backlash mula sa mga users. Ayon po sa isang crypto threat researcher, isang whale mula sa UMA protocol ang gumamit ng 5 million tokens para kontrolin ang 25% ng kabuuang boto. Dahilan upang manalo ang maling sagot at makuha ang premyo mula sa $7 million na trading volume. Dahil dito ay nangako po ang Poly Market na magpapatupad po sila ng mga pagbabago upang maiwasan ang ganitong uri ng governance attack sa hinaharap. Para sa atin ay ipinapakita po nito na ang mga decentralized prediction markets ay hindi rin perpekto at maaring maapektuhan ng mga mayayamang investors na may kakayang manipulahin ang resulta ng mga taya. Mahalaga na maging mapanuri po tayo sa mga ganitong klase ng investment. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang mga kaganapang ito ay may malaking epekto sa crypto landscape, hindi lamang po sa US kundi pati na rin dito sa Pilipinas. Ang pagbawi po sa IRS DeFi broker rule ay maaaring magbigay ng mas maraming oportunidad sa DeFi traders, ngunit maaari rin po itong magdulot ng mas mahigpit na regulasyon sa hinaharap. Samantala, ang insidente po sa Hyperliquid ay nagsisilbing babala tungkol sa mga panganib ng market manipulation sa crypto trading. Sa kabilang banda, ipinapakita po ng Poly Market scandal kung paano po maaring abusuhin ang decentralized governance na maaari pong magdulot ng kawalan ng tiwala sa crypto prediction markets. At ayan, sa kabuuan, mahalaga pong maging updated sa mga ganitong balita at laging magsagawa po ng ating sariling research bago po tayo mag-invest. Ang crypto market ay puno po ng oportunidad, ngunit kasama rin ito ang maraming panganib o risk. Kaya sa bawat desisyong gagawin natin, dapat po nating timbangin ang mga benepisyo at panganib upang mapanatili ang ating seguridad dito sa mundo ng digital assets. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.